Tayo po'y magsitayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos na pagbabatayan ng ating pag-aaral ngayong araw. Makikita po natin ito sa Romans chapter 15 verse 13. Ito po ang sinasabi, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagkabasa ng salita, pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay makaupo na. Magandang umaga po. Na-miss niyo ba ako? So, ako naman, lalo po kayong na-miss sa akin. So, ako po ay magpapasalamat. Hindi pa ako nagsasalita, naiiyak na ako. So, ako ay nagpapasalamat dahil po sa nangyari po sa akin, nagpapasalamat po ako lalong-lalo na po sa Panginoon kung paano kumilos sa buhay namin ang Panginoon. Lalo na po yung Nung pero sa lalo na po nung time na kasi po ang unang-una yung hubby ko ang na-ospital. Nagpa-biopsy po siya dahil may prostate cyst. So purihin ng Panginoon dahil ang result po ng biopsy result niya ay benign, no. So medyo purihin na talagang doon ako nagpapasalamat. And then the following week, ako naman po ang na-admit dahil talaga po ako naka-sched. Pinauna ko lang po yung asawa ko dahil walang magbabantay kasi sa Quezon City. And then nung ako'y na-admit, okay naman ako, na ano ng HMO yung unang linggo. And then sa bahay nakaramdam po ako talaga ng hindi ako nakain, hindi ayaw tumanggap na sikmura ko. So, yun po yung second admission ko. And then ako, yung sa araw-araw na ako naandoon, nakarating po ako ng 1 linggo mahigit po doon. Dahil sa inoobserbahan ako, sabi, kung hindi ka makukuha ng medication, ikaw ay bibiyakin din, ayusin daw yung bituka ko. Nagkaroon po ako ng complication sa bituka. Yung po nagkaroon po ng mga adhesion pala yung aking mga bituka nung time na ako ay naoperahan inalis po yung aking matres noong 20 years ago. So, matres at ovary. So, yung ano po ng aking mga intestine ay medyo nagulo po. So, nung time na ako inoperahan, sabi naman ng doktor na nahirapan i-pull out yung aking, o i-remove yung aking gallbladder kasi nga may adhesion po. So, yun, medyo umangat-angat po yung doktor doon. Lap ko po ang ginawa sa akin eh. So, hindi ko naman po akalain na ganun mangyayari sa akin. So, nung time na inoobserbahan ako, panay ang pray ko, sabi ko, alam kong naandiyan kayo, napatuloy na nanalangin kasi ayoko pong maoperahan ulit. Maoperahan uli para daw ayusin. So, praise God po, hindi po nangyari yun. Nakuha po sa medication, ang dami pong itinurok sa akin. So, yung mga hirap pa, yung injection, tapos hirap pa po akong injectionan kasi malalim daw ang ugat ko, maninipis. So, pagkaturok, naandoon na sa kamay ko, sa mga ano ko, naputok. So, bago ako lumabas ng hospital, ang dami pong mga pasa ng akin. So, praise God po doon. Ang sabi nga po, ah, lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay o any circumstances, hindi lang po tayo magpapasalamat dahil may blessings tayo. Magpasalamat pa tayo dahil kung ano yung nangyayari, pagsubok sa ating buhay. Yun po ang aking tinatandaan. So dumating ang 1 linggo mahigit, eto na po yung bill. Ako naman po ay confident din na alam kong hindi ako pababayaan ni Lord. So salamat sa aking mga pamilya, binibigyan ni Lord ng kalakasan sa mga relatives ko at lalo na po yung extended family ko, ang PK Church po, napakalaking tulong po. Kayo po ang naging channel of blessings para maiyan mo agad ako sa hospital.
sa ospital mailabas. Hindi ko din akalain na on the spot na ako'y makakalabas nung araw na yon. Pero nag-ano na po ako dahil okay na po ako, ano na ako, inoobserbahan nila ako na kung ako'y susuka pa or what. So ito po yung hindi ko malilimutan, no? Lalo na po yung pag-ibig nyo sa pamilya ko. Hindi ko akalain na ang Diyos po talaga. Nakita ko dito sa extended family ko yung pagmamahal, no? Salamat po sa mga ginamit niya para kami urgent na nakalabas. So, ah, ang Diyos po ah, ang Diyos po ang magpala po sa mga taong ginamit niya, no? Lalo na po sa pagpe-pray. Hindi ko talaga lahat alam ko na pinagpe-pray niyo ako. So, talagang napaka-buti ng Lord sa amin. So, ngayon po, yung mga tuloy-tuloy pa rin po ang blessings din na natulong sa amin, no? So, alam ko pong ito ay yung ano ng Diyos sa amin, no? Natunay nga po na naramdaman ko na hindi niya ako iniwanan o pinabayaan. Yun po yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan ko. Kaya hindi po ako masyado nagwo-worried. Alam ko na ang Diyos ay nagmamahal sa amin. Nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa as long as talagang malaki po ang tiwala ko sa ating Panginoon. Maraming salamat kay Lord talaga. Maraming salamat sa mga ginamit niya na nagbigay. Channel of blessing po talaga kayo sa amin. Maraming salamat po. Yun lang po, maiksi lang po yung aking sinabi. Ito'y tao sa puso po ako nagpapasalamat sa Panginoon at para din sa inyo. Salamat po. Amen. Dalawa lang po yung maraming puwedeng sabihin tungkol sa sakit at karamdaman kung bakit inaalaw ng Lord sa atin 'yon. Ilan sa puwede nating sabihin, ang sakit at karamdaman ay inaalaw ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya at tumatag tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. At kung pinagaling ka na sa iyong karamdaman, maluluwalhati ang pangalan niya. Amen po? Palakpakan natin po si Lord po. God is good. Kasama natin ngayon si Jurgens, galing sa Iloilo, Aklan. Ay, sa Aklan muna, tapos sa Iloilo, kasi dalawa pinupuntahan yan eh. Kasi siya ay kagagraduate lang ng nursing at pinagpipray at pinapangarap na maging doktor, no, in the future. So, praise God for that. Nung nandito pa siya, maliit pa lang yan. Ngayon, parang kasing laki ko na yata eh. Supposed to be, kasama natin ngayon yung pinsan ko, nakausap ko noong Biyernes, na babae siya, na pinsan namin. May asawa siyang Amerikano at nag-request sana na tatanong sa akin kung meron ba tayong English worship. Sabi ko, yes. No. Sabi ko, Taglish lang meron. Pwede na yun, sabi niya, pwede na. So, nag-prepare naman ako. Meron akong mga English dito. Pero next week pa pala. So, practice din natin. Amen. One day, may isang pretty lady na iglisera. At nag-shopping. Pagkatapos mag-shopping, tsaka lang niya nalaman na naiwan pala niya yung susi niya dun sa kanyang brand new car. So nag-pray siya kay Lord. Lord, how can I go home? I left my key inside the car. Please help. Sabi niya. And the Lord answered his prayers. At saglit na saglit lang, she saw a man approaching her. Agad na kinausap niya yung lalaki. And the gentleman opened the car quick and easy.
So the lady felt relieved and was very happy. And then sabi niya sa lalaki, "You are so, so good. How did you do that?" The gentleman replied, "Well, I just got out of prison for stealing a car. Kalalabas ko lang." Suddenly, yung joy na meron yung babae ay naging nightmare. So tell the person next to you, how are you today? Are you filled with joy or a nightmare? Ang title ng ating message or message ni Lord para sa atin for this morning ay Aspire for real joy, not for a temporal joy. Ano yung mas gusto mo? Real joy or temporal joy? Joy. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for your presence. Thank you for your goodness upon our lives, for bringing us here, Panginoon, to worship and honor your name. Salamat po sa mga trials, testings, Panginoon, na iba sa amin nandun pa rin, ang iba sa amin nagtagumpay na, at meron pang mga darating na mga trials and testings sa buhay. Lord, salamat po sapagkat ito'y nagpapatatag ng aming pananampalataya sa inyo at nagluluwalhati ng iyong pangalan sapagkat ikaw ay makapangyarihan. So help us to understand your word and give us real joy, Panginoon, hindi po yung temporary joy na binibigay ng sanlibutan ito. Pamindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Ito pong text natin, of course, ay part ng isang literary unit from Romans chapter 14 verse 1 up to Romans 15 verse 13, which is our text. Yung literary unit po ay part ng whole ng letter ni Apostle Paul to the church in Rome. Hindi yung Roman church today, kundi yung ito'y specifically addressing the people of his time. Ang purpose ng literary unit na ito from Romans 14 up to our text ay yung panawagan ni Apostle Paul ng pagkakaisa dahil doon sa pangit na relationship na meron yung mga kapatiran doon sa church sa Rome. May problema sila sa relationship, so therefore sumulat si Apostle Paul para i-address ang bagay nito at sila'y pakiusapan na magkaisa. And so sa ating verse na end of the literary unit, ang tawag dito ay closing doxology. Kaya nga in-request ko sa praise team na tuwing pagkatapos ng ating worship every Sunday, magkaroon tayo ng closing doxology. Ano ba yun? May the peace of God shine on us today, and so on and so forth. Ito ring ating text ay isang form of prayer. Si Apostle Paul ay merong prayer para sa mga Christians sa Rome at dinidesire ng kanyang puso na sila ay mapuno ng joy and peace. Yun ang kanyang prayer. Mapuno sila ng joy and peace. How about you? Would you like to be filled with joy and peace? Would you like your home to be filled with joy and peace? Kamusta yung tahanan nyo? Palagi bang merong fights? Meron bang bad words? Wala bang joy and peace sa loob ng inyong tahanan? Well, you can pray for joy and peace for yourself and inside your home. Humiling ka lang sa Diyos na punuin ka ng kagalakan at kapayapaan, pati ang loob
ng inyong tahanan. Ito ang advice ni King David sa Book of Psalms, chapter 37, verse 4, "Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire." Kung gusto mong maging masaya ka at kung gusto mong ibigay ng Diyos sa iyo ang heart's desire mo, then set your happiness in the Lord, not in the world. Make Him happy by the way you live as a disciple of Jesus Christ, and you'll find yourself having real joy. Kahit sino matitinong parents, when their children makes them happy, ginagrant niya sa kanila ang anumang request nila. Ganon din sa ating Diyos. Desire to make God happy, and He will pay you back with joy. Introduction pa lang yun. Romans 15:13, sa prayer ni Apostle Paul, "May the God of hope fill you with joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope." So I want you to remember these keywords: hope, pag-asa, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, and the power of the Holy Spirit. Sa prayer ni Apostle Paul, ay desire ng puso niya na ang mga Kristiyano ay magkaroon ng abundant hope. Lubos na pag-asa dahil ang Diyos natin ay God of hope. Prayer din ni Apostle Paul na ang mga Kristiyano sa Rome ay magkaroon ng lubos na kagalakan, joy, abundant joy, at lubos na kapayapaan. Have you ever prayed for others to have overflowing joy and peace? Si Paul nagpray ng ganon para sa mga believers in Rome. Bakit nga ba ganito yung prayer ni Apostle Paul? Bakit ang prayer niya sa mga believers sa Rome ay mapuno sila ng joy and peace? Nagpray si Apostle Paul ng ganito dahil ang church sa Rome ay kulang sa kagalakan at sa kapayapaan. Why are they lacking in joy and peace? Dahil hinahatulan nila ang isa't isa, nagtatalo-talo sila, hindi sila nagkikibuan dahil ayaw tanggapin ng isa't isa ang kanilang mga paliwanag, at dahil sa mga ito ay nagkakahati-hati sila. Sino ang matutuwa sa ganitong uri ng pagsasama? Sino ang mabubuhayan ng pag-asa, hope, kung ang mga taong kasama mo ay walang pakialam sa isa't isa? Would you like to be with a group of people who do nothing but to pass judgment upon each other, proving each other right, and looking down on others who oppose their views? Also, let us not forget that these people whom Paul was writing to was God's people who began to feel comfortable with their being divided as a church. Gusto mo ba sa ganitong klase ng church? Kaya naman, si Apostle Paul ay sumulat dun sa mga believers in Rome to put a stop in their fights and division. Listen, kung hindi mo gusto sa ganitong church or lugar, ano yung pumapasok sa isip mo? Would you rather go and leave this kind of church? Or do you think God would like you to stay to set a good example and initiate change? I believe sa halip na umalis or
sa halip na umalis, hindi ba't pwede kang magsimula ng halimbawa para umunawa kaysa humatol, magpakumbaba kaysa magmataas, at bumati kaysa umiwas, alang-alang sa pagkakaisa? At kung ikaw ay nasa isang lugar na ang mga Kristiyano doon ay very understanding at walang iniisip kundi ang ikabubuti ng iba, hindi ba't masaya at payapa ang puso mo? Hindi ba't gusto mong lalong magstay doon? Hindi lang yun. Dahil masaya at payapa ang paligid, hindi ba't mabubuhayan ka ng loob, hope, at pag-asa? Pero paano mangyayari ang lahat ng ito? Ang sagot, through the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit has a power to change a heart that is judgmental. The Holy Spirit has a power to change a heart that is prideful. The Holy Spirit has a power to change a heart that is disrespectful of others. At ginagawa ng Diyos ang mga pagbabagong ito sa puso ng isang Kristiyano para kung nabago na yung puso na mapanghusga, kung nabago na yung pusong mapagmataas, kung nabago na yung pusong walang respeto sa kapwa, ang paligid ay magiging sobra sa saya at sobra sa kapayapaan. How joyful and peaceful is a church with people whose hearts were changed by God and is being changed by Him through the power of the Holy Spirit. Amen po? Amen. Napapansin mo ba ang ginagawa ng Diyos na pagbabago sa iyong puso? There is a way to find out if your heart is being changed by God or not. Sagutin mo lang yung mga tanong na ito. Yun bang presence mo brings joy and peace to others kapag kasama ka nila? O madalas nanlulumo sila? Yun bang presence mo brings hope to others kapag kasama ka nila? O madalas nawawalan sila ng pag-asa? Listen mga kapatid, if your presence steals others' joy and peace and hope, there is something wrong with your heart. At wag tayong masyadong magdamdam. Sapagkat yung good news. The Holy Spirit is powerful. He can transform your heart until you find yourself and your presence becoming more of a blessing to people around you. Yun ang aking second introduction. I want us to focus our discussion on the keyword joy, kagalakan. Si Sister Joy kasama natin ngayon. Holding hands si Eric. Huwag mo tanggalin. And let's try to dig deeper and understand what the Bible says about joy. Number 1, truth about joy. Joy is what? The fruit of the Holy Spirit. Galatians 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is joy. I'm sure you will agree na iba yung joy na ibinibigay sa atin ng mundo, right? That's a worldly joy. At iba yung joy na bunga ng banal na espiritu. That's a God-induced joy. The joy this world brings is temporary. Pero yung joy na mula sa Holy Spirit ay permanent. Although minsan ay makakaramdam tayo ng sadness, pero eventually God will turn
our sorrow into joy. Psalms chapter 30 verse 5, anger lasts only for a moment. That's God's anger. His goodness for a lifetime. Tears may flow in the night, but joy comes in the morning. Amen po? Okay. Sad ka ba ngayon dahil super bigat ng trials na pinagdadaanan mo? Sige lang, shed in tears. Ubusin mo yung luha mo. Sapagkat kinabukasan, God will turn your sorrow into joy. Palapakan natin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-comfort ng Holy Spirit, ang kalungkutan mo ay papalitan niya ng kagalakan. Now, ang tanong, sa tuwing nakakaramdam ka ng joy sa iyong puso, sa palagay mo, yan ba ay galing sa mundo o galing sa banal na Espiritu? Next truth. Many of our joys are temporary and unhealthy. Ang joke ay nagdudulot sa atin ng saya, di ba? Kaunting joy. Tuwing nandyan lang yung joker, kaya lang nagiging masaya. Very temporary joy. At hindi lahat ng joke ay kinatutuwaan. Di ba? Tulad ng green joke. Why? Dahil yung green joke ay may transference of spirit. Tina-transfer nito yung lustful thoughts sa mga nakakarinig. Very unhealthy and destructive sa isipan ng mga innocent. I don't know about you, but I feel sorrowful when others rejoice over a green joke. Tumawa man ng iba, I'm sure that's a worldly joy, temporary joy, and destructive to the mind of the innocent. Money brings temporary joy, especially kay wifey. A wife. Pero no offense meant sa mga wife. Tuwing bonus, big time ang smile. Kapag wala ng pera, yung ngiti, yung joy, yung ngiti ay nagiging ngiwi. Ayan. Ang pera ay nagdudulot ng temporary joy. Praise God dahil yung mga wives sa PK ay kontento kay Lord. Amen po? Amen. Kahit walang pera, kahit walang money, basta't nandyan lang si Honey. Okay, si Honey, sapat na. Kaya lang outside di Colombo. Human favor brings temporary joy to all the singles out there, all the single ladies. Di ba kapag pinaboran ka ng parents mo na mag-entertain ka na ng suitors, nagdudulot ito ng saya, di ba, sa iyong puso. That's temporal joy. At kapag naging kayo na, anong saya ang iyong nadarama? At nung nag-break na, I don't like you anymore. Break na tayo. Goodbye, joy. Wala na yung joy sa kanyang puso. Human favor brings temporary joy. Or, kapag pinaboran ka ng parents mo na pumasyal kasama ng mga kaibigan mo, or pinaboran ka ng boss mo ng week-long vacation, or leave with pay, magdudulot to ng lalong saya sa iyo. Pero kapag tapos na yung pasyal or yung vacation is over, back to work, back to daily routine. And those who do not have real joy
they get bored with their daily routine and sadness haunts them from time to time. Kapatid, kahit yung human favor ay nagbibigay lang sa'yo ng temporary joy. Let's look at two examples of temporal joy in the Bible. Sa book of Job, ang mga anak ni Job, yung kanyang 10 anak na lalaki, from time to time, they get together for a food trip na may kasamang strong drink, alak na nakakalasing. And on many occasions, they get drunk together with their 3 sisters. May imagine mo ang worldly joy and pleasures na meron sila sa kanilang puso. Tuwing matatapos sila ng kanilang paglalasing, bukod pa sa pwedeng pangit na mangyari sa kanilang kalasingan, since they have no control over their flesh and lust, it is possible na nagkakasala sila ng fornication. Ano ang ginagawa ni Job bilang tatay? Every time Job sees his children rejoicing over worldly pleasures, nagpe-pray siya kay Lord at nag-o-offer ng sacrifices sa kanya. Job cries out to God in prayer, hoping that God would forgive his children for their sins. Paulit-ulit niya itong ginagawa dahil paulit-ulit din ang walang taros na pagsasaya ng kanyang mga anak sa mga kasiyahan na meron dito sa mundo. Heto na. The time had come for Job to be tried and tested for his faith. Sa kaunting authority na binigay ni Satan, binigay ng Diyos kay Satan, to destroy, to steal, and to kill, except si Job, one by one, ang mga properties ni Job ay ninakaw ni Satanas. They all came to ruin, and God spared only His servants just to tell Job all of his losses. And while his children were drunk, bottoms up, singing out their worldly joy, having no regard for the prayers of their father, hinampas sila ng strong wind mixed with sand from the wilderness at tinabunan sila ng buhangin na kanilang ikinamatay. God puts an end to their worldliness and temporary joy. And Job cries in pain of having 13 children who find their happiness in gluttony and drunkenness. Therefore, I believe that worldly pleasure, yung worldly pleasure ay nagdudulot lang sa atin ng temporal joy or nagdudulot ng temporal joy dun sa mga worldly people, and while they are enjoying the pleasures of sin, it brings pain to those whose hearts are pure. Sino yung mayon? Their parents, their pastor, and the heart of God. Gusto mo ba na ikaw lang ang masaya habang ang iba ay namimighati ang puso sa iyong kaligayahan sa kamunduhan? Masaya ka nga habang ikay nakakaranas ng pleasure sa mundong ito. Pero gusto mo ba yun na ikay masaya sa mga pleasure sa mundong ito habang ibang tao na malinis ang puso ay namimigati sa iyong kasiyahan? Magulang mo, kapatid mo, pastor mo, at higit sa lahat ang puso ng Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, walang ganyan sa PK. Walang ganyan. Hindi ikaw yon. Okay, hindi ikaw yon. Sa Matthew chapter 14, si Herod and Herodias, nung birthday ni Herod Antipas, na isa sa mga rulers ng Rome, siya ay isang unbeliever, at sa kanilang celebration ng kanyang birthday, ay isang virgin ang sumasayaw sa harapan nila, or sumayaw sa harapan nila. She danced gracefully before Herod together with his elite guests, enticing them with her body and beauty. You can imagine the rejoicing and shouting of men. At sa tuwa ni Herod, he told the virgin, "Ask whatever you wish and I will give it to you." Binulungan agad siya ng kanyang nanay na si Herodias, "Ask for the head of John the Baptizer." Gusto ng nanay niya na mapugutan ng ulo si Juan. She hated John so much for rebuking her with her unlawful affair with Herod. Upon hearing this request, biglang nawala ang saya sa damdamin ni Herod at walang magawa kung dito pa rin ang kanyang salita. The spirit of worldly joy suddenly disappeared at napalitan ito ng unpaintable darkness. At habang ang karamihan ay nabigla sa nangyari, from the heart of Herodias arose a devilish happiness sapagkat wala na yung taong sasaway sa kanyang kamalian. The person who tries to stop her from enjoying the worldly pleasure is gone. Therefore, I believe that there is a kind of joy that is devilish. Those who are happy for the loss or the death of the righteous. Kinatutuwa mo ba ang pagbagsak ng iba na kontrabida sa buhay mo? Kinatutuwa mo ba ang pagkawala nila dahil sa wakas, I am free to do anything I want because the person who keeps reminding me of my sin is no more? Are you happy with it? Sabi mo sa tabi mo, I know you are not like that. Third truth, real joy comes not from this world, but from the Lord our God. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy. In Acts chapter 3 verses 1 to 9, isang araw, 3 o'clock in the afternoon, oras yon ng prayer meeting para sa mga Hudyo. Nagpunta sina Peter and John sa temple to pray. Sa malapit na tinatawag na Beautiful Gate, doon sa loob ng temple, na ipinagawa ni King Herod the Great, hindi si Herod Antipas, magkaiba yun. Sa gilid ng Beautiful Gate na yon, a man who was lame since birth, around 40 years old, sits there waiting for people to give him money. Huwag na nating isipin kung ginagamit lang ba siya ng kanyang pamilya o talagang kailangan ng pamilya niya ng tulong. Verse 3, as Peter and John walked towards the Beautiful Gate, the lame man asked for an alms. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro, look at us. Tumingin siya na umaasang siya'y lilimusan, ngunit sinabi ni Pedro, we don't have any silver or gold, pero I have something to give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at tinindig. Immediately, his feet and ankle gained strength.
Siya'y napalukso at nagsimulang lumakad. He was jumping for joy as he enters the temple together with Peter and John. He was filled with joy as he gave thanks to God and praised Him. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad, masaya at nagpupuri sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Think about this, mga kapatid. What if Peter and John just gave this poor guy money? Sa palagay niyo, ano madudulot nun sa pulubi? That will only give him temporal joy. Okay? Nakita ni Peter ang tunay na kalagayan ng pulubi. Peter looked beyond the material needs of that poor guy. Nakita niya sa lumpo na siya ay prisoner of his past painful experiences since birth. Maaring nung bata siya ay happy siya sapagkat I'm sure yung mga parents niya at yung mga kapatid niya ay pinapasaya siya nung bata pa siya sa kaloob ng kanilang tahanan. Pero as he grows older and as he goes out to the real world and people began teasing him, pinagtatawanan sa kanyang kapansanan at sinasabi, you are born with sin. What do you think these hurtful words bring him? The insults being thrown at him day after day bring damage to his heart and eats up his joy. Pinapatay ng mga insulto at masasakit na salita ang kagalakan sa kanyang puso. Peter was quickened by the Holy Spirit to understand the pain and suffering this poor guy was going through. Ibinigay ni Peter sa lumpo ang magdudulot sa kanya ng tunay na kagalakan na ninakaw sa kanya ni Satanas sa loob ng 40 years. That lame who was imprisoned by the devil for 40 years was able to walk and was set free through the power of the name of Jesus Christ. Hindi ko ma-imagine yung overflowing joy sa puso ng lumpo noong pinalaya siya ni Jesus sa kanyang pangit na nakaraan. No amount of money could bring him that kind of joy which he received from God. And for sure, dala-dala niya itong kagalakang ito sa kanyang puso sa kanyang lifetime. Therefore, I believe that real joy comes from God and His healing grace. And the joy that He gives stays in our hearts for our lifetime. Amen po? Alam natin ang ginawa sa atin ng Diyos sa pagpapagaling at dahil doon tayo ay nagkaroon ng kagalakang galing sa Kanya and it stays in our hearts till lifetime. So ang tunay na kagalakan ay buhat sa Diyos, hindi sa mga bagay sa mundong ito. At yung joy na ito ay nagdudulot sa atin ng pagsamba. Ikaw ba ay may sakit ngayon? Nagsasuffer ka ba in pain? Listen mga kapatid, keep trusting God. Habang ang luha mo ay bumubuhos sa ating gabi, don't worry, overflowing joy will come in the morning. At kung pinagaling ka na ng Diyos at pinalaya sa matinding paghihirap, dulot ng sakit o kapansanan o sa malaking pagkakautang, hindi ba't yung sadness mo, yung fears mo, yung sorrows mo, suddenly will disappear? Hindi ba't agad na nakaramdam ka ng real joy? Tandaan mo, ang joy na nararamdaman mo sa panahong yon ay fruit of the Holy Spirit. You know what will happen next? After that, in God's presence, your joy will turn into dancing. You will jump for joy, katulad ng pilay na nakalakad at naglululundag.
praising God for His healing grace and deliverance. At sa tingin ko, since you are grateful to God, it would be very difficult for you not to show up every Sunday para magpasalamat at magpuri ng may galak sa kabutihan ng Diyos. Amen po? Okay. Therefore, I believe that worldly joy keeps you away from God. So keep away from worldly joy if you want to stay with God. And real joy leads us to worship our God. Kaya yung mga nandito ngayon, I believe it's because you are grateful to God for whatever things He has done in your life. Amen po? Palapakan natin si Lord po. Next, real and eternal joy comes especially as we experience God's forgiveness and saving grace. Maraming tao ang nakatanggap ng real joy upon receiving God's favor of healing grace and physical deliverance. Pero magtatagal lang yon until lifetime. Only when God has forgiven your sins and is saved by the grace of God, then that is the only time you will experience real and eternal joy. Yung magnanakaw dun sa tabi ni Jesus sa kanyang krus, in Luke chapter 23, nakasulat doon ng isang repentant sinner na napako dahil sa kanyang kasalanan. We know he has repented because he believed that Jesus was the promised Savior and King. Paano natin nalaman yon? After rebuking his fellow criminal for mocking Jesus, he said to Jesus with all humility and faith, "Please remember me when you come into your kingdom." Repentance means a change of mind. And at that very moment, while others mock Jesus and look at him with unbelief, this thief changed his mind and believed in Jesus Christ as the Messiah, the Lord and Savior of the world. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Today, you who are a thief and a sinner who deserves death, because you believed in me, sabi ni Jesus Christ, today, you will be with me in paradise. Paradise is where God's presence dwells. And Jesus assured this repentant thief of life in eternity with Him and with the Father. And you know what? No? Kung hindi lang nakapako itong makasalanan na ito sa krus, katulad ng lumpo na pinagaling ni Jesus, sigurado magpupuri siya sa Diyos nang may kasamang lundag at palakpak. And even if there's no way for this sinner to jump for joy because he was saved not by good works, but solely by the grace of God, I do believe with the remaining hours left for him, all he did was to rejoice and give God the glory and praise. And even after death, as Jesus fulfills His promise to bring him to where his Father dwells, there in eternity, he will continually rejoice with real and eternal joy in the presence of his Maker, his Savior, his Lord, worshiping Him, thanking Him forever more. Gusto mo ba ng real and eternal joy? Money can't give you that. Lust can't give that to you. Anything which the world can offer, kahit kasama pa pati yung temporal pleasure, it won't satisfy you. It won't give you eternal, real, and eternal joy. Temporal joy, yes, pero hindi yung real and eternal joy. Only God can give you real and eternal joy. And God
is more than willing to give that to you. Pero katulad ng repentant sinner dun sa cross, you need to realize the sinfulness of your sins and the punishment you deserve, which is death. And you must repent from your sins and fix your eyes on Jesus, because He's the only one who can give you hope of being forgiven from all your sins. He was the one whom the Father has sent to save those who would repent and turn from sins and believe. The Bible says in Romans chapter 6, verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So repent and put your trust in Jesus Christ. And most assuredly, since God keeps His word, He never breaks His promises. He will forgive all your sins and will grant you life in eternity with Him. Palapakan po natin ang Panginoon. Jesus says, or the Bible says in 1 John chapter 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness." Jesus said in John 5:24, "Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life." Just trust, just believe in Him who sent me, to me, and in Him who sent me. And yung promise ng Lord ng salvation shall happen. Next, number 5, truth about joy. Our joy in Christ does not mean there will be no more times of sadness and tears. Kahit ang Diyos ay nakaranas ng sadness. Sa time ni Noah, sa Genesis chapter 6 verses 5 to 6, nakita ni Yahweh ang wickedness ng tao was so great. At wala nang itong inisip na mabuti sa kanyang sarili. And God was saddened in verse 6. He was saddened that He created man. Sa wilderness, pinakita ng psalmist kung paanong nalungkot ang Diyos sa Israel na kanyang iniligtas. 1 Samuel chapter 15 verse 11, "I regret that I have made Saul a king sapagkat siya'y tumalikod at naging disobedient sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos." Nung namatay si Lazarus, kinalungkot ito ng Panginoon. John 11:35, Jesus wept upon the death of Lazarus. Ang warning ni Apostle Paul sa mga believers sa Ephesians, "Do not grieve the Holy Spirit." Ephesians 4:30. This means na ang Holy Spirit ay namimigati sa tuwing tayo ay nakikipag-isa kay Satanas sa mga masasamang gawain. He grieves for our deliberate sinning, a deliberate choice of joining ourselves with the devil and his evil ways. These are the times when God felt some kind of sadness and sorrow. What choices do you make every day? Ang i-grieve si Lord, or would you rather to put a smile on His face by obeying Him joyfully and willfully in return to His divine favor of forgiveness and saving grace? So God feels some sort of sadness and sorrow. What does this mean to us? Kung ang Diyos ay nakakaramdam ng sadness and sorrow, therefore, hindi natin dapat hatulan ng isang tao na kung dumadanas siya ng kalungkutan. If you find someone sad and filled with sorrow, you are not quick to judge and say, "What kind of a Christian are you? Didn't you know that the fruit of the Spirit is joy?" Walang malungkot na Kristiyano. Well, that's being harsh, being rude, and being judgmental. So what do we do when our brother or sister is in sadness or in tears?
Ang gagawin natin? Number 1, hear him out or hear her out. Listen with 2 ears, with 1 mouth. Makinig ng 2 beses. In fact, kahit huwag ka na magsalita, okay na yun. Basta marinig mo siya. That's showing empathy. Empathy, pangalawa. Empathize. Put yourself in her shoes or in his shoes. Doon mo siya maintindihan kapag nakinig ka at nag-identify sa kanya. Lift him up or lift her up. Kung wala kang magandang sasabihin, don't say anything at all. Build up, don't tear down. And then pray with him or pray with her. Pray that God will turn his sadness or her sadness into joy. In closing, Psalm 30 verse 5, for his anger is but a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. So how to live in real joy? Repent and receive Jesus Christ as Lord and Savior. Joy comes upon knowing that you have been forgiven of your sins and is saved. Extend grace toward others. Joy comes when grace abounds or where grace abounds. Letter A, accept others as they are. A work in progress. Mahina, may kahinaan, pero a work in progress. Joy comes when people you are with accept you despite your weaknesses. Mahirap magstay sa isang lugar na hindi ka tanggap sa iyong kahinaan. Masaya kung tanggap ka na ikay may kahinaan sapagkat ikay, bagamat hindi tinatolerate, ay tinatanggap bilang kapatid. Love back those who do you wrong. Joy comes where there is no strife. Judge not and condemn not. Joy comes when we forgive and restore. Obey God from the heart, sapagkat joy comes when you know that you are pleasing our God. And then yearn in prayer for God's church to be united in love. Because joy comes when we are surrounded with people who are loving, forgiving, and all they care about is your welfare. Atin pong saselyuhan ang salita ng Diyos at pamagitan ng communion. Tinatawagan natin ang ating mga deacons to help us distribute. Ito pong Lord's Table, Lord's Supper, ay ginagawa natin sapagkat ito yung sinabi ng Lord, do this in remembrance of me. At sa ating pag-aalaala, ang inaalala natin ay yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. At yung dugo na kanyang binuhos sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung ginawa ni Jesus sa krus ay patunay ng kanyang faithfulness sa kanyang covenant. Sapagkat pinangako niya na darating ang Mesaya upang tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan at dudurugin niya ang ulo ni Satanas upang lubos tayong makalaya sa kasalanan at tayo ay makapili ng Diyos magpakailanman. Also, we celebrate the Lord's table, or as we celebrate the Lord's table, ating pinoproclaim ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang muling pagbabalik. At in-encourage tayo sa letter ni Apostle Paul na examine natin ating mga sarili doon sa part natin sa covenant. May covenant ang Diyos sa atin. I'll be your God, you will be my people. Ang covenant natin sa Kanya, pangako natin sa Kanya, susunod tayo sa Kanya.
habang tayo'y nabubuhay. So examine ourselves, no, doon sa bagay na yon, kung kamusta na yung ating pangako sa Panginoon or yung ating parte sa pangakoang ito na kung saan isinama tayo ng Diyos. Ito pong invitation na to participate in the Lord's table ay para lang sa mga believers in Christ. So kung feeling mo hindi ka pa talaga tunay na mananampalataya sapagkat ikaw ay nabubuhay sa kasalanan at paglayo sa kalooban ng Panginoon, then magsisi ka at kilalanin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at paghariin siya sa iyong buhay upang ikaw ay bigyan ng Diyos ng kanyang biyaya ng kapatawaran at buhay na walang hanggan at mapabilang sa kanyang pamayanan. So, tayo po ay sandaling manalangin. Humingi tayo ng tawad kay Lord sa lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya, sa pangakuan na kung saan siya ay tapat at tayo ay madalas nabibigo yung ating parte sa covenant relationship to remain faithful to Him at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ganon din sa kakulangan natin sa pagmamahalan sa isa't isa sapagkat yun ang Kanyang utos na tayo magmahalan katulad ng pagmamahal na pinamalas niya sa atin. Examine yourself and ask God for forgiveness sa iyong mga pagkukulang sa Kanya. And the Lord is faithful. He will forgive you from all your sins. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong habag at biyaya, sa iyong pagkapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa one time na sacrifice mo sa krus upang ibuhos ang iyong dugo para sa kapatawaran ng lahat ng mga nagsisisi at kumikilala sa iyo bilang Panginoon. Salamat po sa pagkapatawad mo at tulungan mo kami na maging karapat-dapat sa pagtanggap namin ng banal na dulang at magkaroon to ng lalim at kahulugan sa aming habang kami ay nagsasalo-salo sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyahan po ang lahat mga anak ng Diyos na makibahagi sa banal na dulang ng ating Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't ibahagi. Mo mag-iisa, yan ang katawang winayuhay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang natira upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang salo ng bagong tipan, inumin mo, ibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan, inumin mo, iisa. Upang ikaw ay linis, yan ang ni Kristo. Sa Kalbaryo
tumitigil. Tingin po tayong lahat. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraprosi ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your great love for each and every one of us, Panginoon. Hindi kami deserving ng inyong love. Hindi kami deserving ng inyong grace, mercy, ng inyong saving grace, sapagkat kami makasalanan. Karapat dapat tatulan ng kamatayan sapagkat kami ay nakipag-isa kay Satanas sa mga gawang masama. Pero dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong biyaya, inabot mo kami, Panginoon. Hinanap at ng masumpungan, inilapit sa inyong anak upang marinig ang mabuting balita at tumugon ng may pagsisisi at pananampalataya sa iyo. At pagariin si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas sa aming buhay. Salamat po sapagkat mula sa karamihan ay pinili niyo po kami. Tinawag upang maging inyong mga anak sa pamagitan ng iyong biyaya at pagmamahal sa amin. Sabi mo sa iyong salita sa John chapter 1 verse 12, to those who received Him, si Jesus, to those who believed in His name, Jesus Christ, He gave them the power, the authority to become children of God. To those who received Him, to those who believed in His name, He gave them the right to become children of God. Salamat po sapagkat minsan sa buhay namin, nung marinig namin yung mabuting balita at malaman namin kami makasalanan at kami ay kinonvict ng Holy Spirit para po kami ay magsisi, humingi ng tawad. Mula nun kami ay tumugon ng may pagsisisi, paghingi ng tawad. At tinuruan niyo po kami din, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mabuting balita na kung tatanggapin namin si Jesus at paghahariin siya sa aming buhay. Ang pangako mo sa John chapter 3 verse 16, hindi na sila mapapahamak, hindi na kami mapapahamak, bagkos merong buhay na walang hanggan. Dahil kami, Panginoon, ay tinuring mong anak at ang aming mga puso ay binabago mo, nababago ang aming pagkatao. Nagiging mabuti ang aming kalooban. Nagiging pure ang aming heart sapagkat binabago mo ang aming puso. Kaya naman, nagiging matuwid kami sa iyong harapan. Bukod sa una, ang iyong dugo ang siyang naguhugas ng aming mga kasalanan, ang iyong banal na Espiritu ay kumikilos sa amin upang kami ay isanctify, pabanalin, at panatilihing matuwid hanggang sa araw ng pagbabalik ng inyong anak na si Jesus. Ikaw ang kumikilos sa amin, Panginoon Diyos, upang kung ano yung sinimulan mo sa amin ay tatapusin mo. He who began a good work in you will complete it in the day of our Lord Jesus Christ. Tatapusin mo, Lord, ang sinimulan mo sa amin nung kami ay nanalig sa inyong anak. Kaya, araw-araw, pinapabanal mo kami, Panginoon. Nagbabago ang aming pagkatao, ang aming buhay, sapagkat nililinis mo kami araw-araw. Humingi kami ng tawad tuwing kami nagkakasala. At binabago mo ang aming isipan na dati ay inihila kami ng aming laman sa kamunduhan.
Pero ngayon, nagbago ang aming isipan sapagkat binago mo kami. Iba na yung desire ng aming puso. Ang laman na ng aming puso ay patungkol sa mga spiritual things. Ang na-please ka namin sa aming buhay. Pasayahin ka, bigyan ka ng ngiti sa pamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po sapagkat kumikilos ka sa amin para gawin yun. Kung kami lang, hindi namin kayang magbago. Kung kami lang, hindi namin kayang sumunod sa inyo sapagkat kami ay katulad ng isang tupa na malabo ang mata, mahina, at walang kakayanang iligtas ang aming sarili sa mga lobo na handang wasakin at patayin ang mga tupa. Salamat sapagkat ikaw ang aming mabuting pastol na siyang nag-aalaga sa amin, nag-iingat sa amin sa lahat ng gawa ng kaaway, at patuloy na pinapabanal kami hanggang sa mga huling araw upang kami ay dalhin sa iyong kinaroroonan ng malinis at may real and eternal joy. Panginoon, salamat po. Nawa ay tulungan mo kami na katulad mo na inaabot ang mga tao, kami naman din ay abutin ng iba na alipin ng kaaway. Maaring 40 years na rin silang inaalipin ng kaaway sa kanilang pangit na nakaraan. At kung hindi sila makakakilala sa inyo, ay maaaring sila ay mapahamak ng walang hanggan, kamatayan. Tulungan kami na maabot sila at magsalita ng mga pagkapala sa kanila at maibahagi sa kanilang mabuting balita ng kaligtasan na sa iyo, Panginoong Yesus, ay may buhay na walang hanggan. Na kung kami ay magsisisi, tatalikuran ng aming makasalanan at magbabalik loob sa inyo at paghahariin ka sa aming buhay, meaning ikaw na yung masusunod, hindi na kami, hindi na yung gusto namin, kundi yung gusto mo na. Ang pangako mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng nagsisisi at sumasampalataya sa iyong pangalan at pinaghahari ka sa kanilang puso, sa kanilang buhay, meron kaming buhay na walang hanggan. Salamat po. Kapatawaran at buhay na walang hanggan. At tapat ka sa iyong pangako, hindi ka nagsisinungaling. At maaasahan ng iyong pangako, kaya naman kami, Panginoon, ay nananangan, hindi sa aming mabuting gawa na bukas makalawa ay makakagawa kami ng masama o kasalanan sa inyong harapan. Hindi kami doon nananangan sapagkat sa tuwing pinapakita mo sa amin ng batas ay naiunawaan namin na kami makasalanan at karapat dapat mamatay. Ngunit salamat sapagkat pwede kaming tumingin sa inyo kaysa doon sa batas na ang bawat letra ay nagpapakita sa amin na kami makasalanan dapat mamatay. Pero ikaw, Panginoong Yesus, ay nasa iyo ang pag-asa ng buhay. Nasa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong awa, inabot mo kami sapagkat di namin kayang iligtas sa aming mga sarili. Kung kaya namin iligtas sa aming sarili, dapat sana hindi ka na naparito sapagkat kaya para pala din namin gawin sa aming mga sarili ang paraan upang kami maligtas. Pero hindi. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos ng katuwiran. Walang sino man ang makakaabot sa pamantayan ng Diyos ng katuwiran. Kaya hindi tayo ang solusyon sa ating kaligtasan. Si Jesus ang solusyon sa ating kaligtasan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So put your trust in Jesus Christ. Repent and turn away from sins. At hayaan mo na ang Panginoon ang maghari sa iyong buhay, ang siyang masunod sa iyong buhay. Habang ikaw'y nabubuhay, magpasakop ka sa kanyang paghahari. Salamat po, Panginoon, at hayaan niyo po sa inyong lingkod ay ipataw sa bawat isang yung mayamang biyaya. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift
up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people say, Amen. God bless everyone. Let's sing this song before we part ways. May the light of God shine on us today. May the light of God shine on us today. It shines as a shadow, lead us back if we shall stray. Light of God, shine on us today. May the light of God reveal us today. May the light of God reveal us today. May the Lord reveal within us, shine all we do and say. May the love of God reveal us today. May the peace of God reveal us today. May the peace of God reveal us today. May God your side take us and save us. Peace of God prevail. May the love